inyong buhay. Pakinggan natin ang patotoo ng buhay. Kayong dalawa, halika, para hindi mapaya ang mga resource. Halika. Hinahabol ng kanyang asawa, sabay silang nabuhay. Purihin natin ang Panginoon. Sinong una? Magsasalita ko rin, kausay ka daw muna. Purihin po muna natin. Ako ay lumis na hapon ay basag po na yan. Kaya para po ayaw magpagana. Kaya lang, nung siguro po mga bandang alas 3 na, parang hindi ko na po kaya. Napilitan na po akong dalay ng pangalan ko. Nung siguro nung kami nakasakay na sa service, napakasakit pa rin po na hapa, hindi na mawala na akong gagawin. Lumakas pa ang hangin, lalong tatalong-talong yung aming sleepball. Nakarating po naman kami ng Binangonan. Pagdating po naman namin ng Binangonan, tuloy kami ng Margarito. Nung kami po yung makadating doon, mga ano na po siguro, mga hapon na. Ang problema, nung kami po ay nagpapa-admit, ayaw po naman kami payagat, di na po pang-admit yung ganong sakit. Hindi na po ako makabago. Nung chinik up po ako, pagkatapos pinagbantay kami sa labas, inabot na po kami ng hapon, hanggang madaling araw, suka pa rin po ako ng suka, ayaw po akong i-admit talaga. Buti po na lamang yung ako si Maricar, nagreklamo na po ako sa doktor. Sabi po ni Maricar, pag may nangyari sa tatay ko, kayo may kasalanan niya, 3 araw na yan, hindi nakakakain, kaya nga po napapasabit sa inyo. Kaya po suka pa rin na suka sa labas. Madaling araw na, hindi pa kami na-admit. Ako higa-higa na rin sa bakal na parang stretcher din ang pasyente. Wala pa namang nung kami biglang magsabi si Maricar ng gano'n. Maya, sabi ng doktor sige na nga, i-admit ko na kayo. Nung ma-admit kami siguro mga mag-aalas 4 na madaling araw. Doon muna kami sa baba. Mamaya nang ako'y inaano ng mga gamot, tuloy pa rin ang kasusuka ko. Para bang ako'y hinahina na hindi ko na mawala kung ako'y makalalakad pa uwan. Makalipas siguro mga 1 oras. Naiyak na kami sa taas na raw kami. Doon naman kami nalagay sa critical ward. Kasama naman namin din po, yata mga naging-halo. Napakadungog pa naman itong misis ko. Sa halip na isa lang, tila kami magkakadalwa pa. Kaya nung unang araw, mga 2 araw, pinauwi ito ng doktor. Sabi ng doktor, umuwi ka na, nahiglag na kasi. Baka sa halip na isang pasyente, magkadalwa pa kayo. Nung pang-2 araw, pang-3 araw na, panay pa rin ang kasusuka ko. Di umuwi na siya. Ang nagbantay sa akin yata si Mati. Tapos, tuloy pa rin ang kasusuka ko, hindi ko mapigil. Hanggang sa mga 4 na araw na siguro, lagay ng katawan ko hindi na ako makabago. Hindi magsalita, hindi na ako makapagsalita. Para bang bagamang ako'y ratay na. Pero ako'y sa isip ko, ako'y dadasal sa Panginoon. Sabi ko nga, Panginoon, kung talagang ito na po ang gusto ninyo para sa akin, tanggap ko po naman. Kaya lamang baka po pwede na habaan yung buhay ko. Habang ganun na po, wala pa rin akong mga 5
araw na po siguro, nakaganon pa rin po ang kondisyon. Tapos, ng mga 6 na araw na po, para bang nabago. Hindi nung, para po akong nawala-wala ng balya sa kasasaksak ng mga gamot. Ay balak nga po ng doktor, transfer kami sa manara po kami sa river. Sa Pasig po yata kami dadalhin. Ay sabi po niya ang doktor, pagka ang kondisyon mo ay medyo naayos ng bagya, tsaka ka pwede dalhin doon. Dahil matagal ang pila doon, hindi mawari kung ikaw ay tatagal. Ay doon pa di, pag po ako ay ang kondisyon ko po ay medyo maayos-ayos na at okay na po naman. Pwede po ba na ang pagpapasilip ng aking section ay kami na po magpapasilip para dahil sabi po ninyo pagka nila ang kondisyon ay umayos ay pinapipirma pa rin po ako. Hindi po ako pumirma. Siguro po mga araw nilang Sabado. Sabi ko po rin sa miss, ano bang araw na yun? Sabado raw. Ano ko, sino pa naman natin ang linggo. Ay, nung Sabado po ngayon, bigla pong nagbago ang aking lagay. Bigla po akong nakagalaw, nakabango. Tapos nung pagbalik po ng doktor, sabi po sa akin, kailangan na rin po akong salina ng dugo. Kaya ako naman ay, kumbaga ako rin po ay medyo natubig. Hindi po naman ako makapakita ng ganun sa miss dahil duwag na po. Kaya nung sinalinan po ako ng dugo, nung nakakaisang bag na po ako sali ng dugo, para pong medyo lumalakas po ang aking katawan. Sabi nung doktor, para yata bumabalik ang iyong pula ng dugo. Kulang ka na kasi sa dugo pala. Nung naibos yung isang bag, nung makadalawang bag ako, biglang pag-ulit ng BP sa akin, ayos na, medyo normal na ang dugo mo. Eh di, siguro mga Sabado na ng mga mag-aalas 9 na po yata, mag-aalas dahil papagabi na po, mga alas 3 na po mga siguro na ay kami nga po ay nagkuano nga po ang misis sabi sa akin, ikaw ay magpakalakas. Ay sabi ko, sino ba hindi gusto lumakas? Ay talagang makaya talagang siguro po, mga linggo, simba na nga po, sabi ko simba na, hindi tayo kasi ay sabi naman na may maulawaan na nila yun dahil nandito nga tayo sa ospital. Ay 4 na araw po ako hinihinga na sumiyan para po nakuna ng ang aking dumi. Ang problema nga po, 4 na araw na akong hindi kumakain. Kaya rin po itadaya, suka po ako ng suka po rin. Hindi na nga po ako ng suka po makapait na. Ay pinipilit pa rin po ako ng doktor. Sabi ko wala, kahit pilitin ninyo kung wala na pinitulumi eh. Tapos nung siguro hindi mo lang mga bandang alas 3. Bigla akong nakaramdam na sa kay Mrs. Para ako naman. Hindi ako nandito. Kasi kantiyan ko, tapos sabi pa rin nila, tanong ako may samahan sa awa naman nila, nung pagdating namin sa siya, nadumi ako. Parang balang luwag ng aking katawan. Nung pagbalik namin sa aking kama, siguro mga mag-aalas 4 na siguro, alas 4 na. Patiga ako, maramdam na ako ng maginawa. Sabi ko, kung
dalangin ka na, Lord, pagalingin mo po ako. Kung kayo yung plano po para sa akin, ay pagbigyan po ninyo ako. Kung talaga po namang ito na ang aking oras na parang po ninyo, bahala na po kayo. Kaya na ako sa akin. Sa mga lunes na nga po, nakakain na po ako. Paginawa na nga po ang aking pagkakamtan hanggang sa mga sumunod na araw. Kaya kami ay sabi ng doktor, uminom na kayo ng waiver. Nasa katunaw, dito na lang kayo. Kaya pumirma na kami. Sabi, kung halimbawa po at kami ay makapagpatingin sa ano, kasi sabi po namin yung aming ano, pwede po ba na kukunin lang namin doon na resulta, dito na lang po sa pagkalito natin ipapabasa. Ay pwede raw po naman. Mga dalawang araw pa, ayos na ang kondisyon ko, nakakain ako. Parang hindi naman sabi na ng doktor, okay na nga yung kondisyon. Yung dugo mo naman ay umayos na. Baka naman pagka nalaan ko ay nasubungan mo na doon. Labas, pag ito nakalabas, check ko na lang yung HOPD. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo, Lord. Salamat po, hindi po ako napunta ng Pasig. Dahil nga po, ang iniisip ko po, sa Pasig, hindi po naman marunong magsilbiya. Ito nga aking pagbabantay sa akin. Gaya nga po itong anak kong si Belo, kaya nasa tatrabaho po. Minsan nga po, ipamasahin yung mga nagbabang. Minsan po